Mga kababayan, good morning. Magandang araw sa ating lahat. Happy Chinese New Year. At ito po ay isang kultural na pakikipag-celebrate sa ating mga brothers and sisters na mga may Chinese descent at mga bahagi po ng Filipino-Chinese community na rin dito at mga Chinese community mismo sa paligid ng Pilipinas at kung saan pa po maaabot ng ating live stream. Magandang araw muli sa ating lahat. Kanina po, bago ako mag-onboard, si Ka Eric, nag-contact po ang isang retired general from the Army. At matagal din po ito sa intelligence work, no? At respetado ito pagdating sa mga technical work sa intelligence work. Hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. Sabi niya, Ka Eric, pwede mo bang i-discuss ang mga iba't ibang grupo na kumikilos para sa January 31 sa kanilang panawagan na impeach Sara at papanagutin daw si former President Rodrigo Duterte. Timing na yun din po ang aking iniisip kanina na pag-uusapan natin upang mabigyan po ng kaliwanagan at ng kaakibat na guidance o pag-unawa ang ating mga kababayan na nais pong maintindihan itong iba't ibang mga pagkilos ng iba't ibang grupo na nag-iingay ngayon matapos ang napakalakas na mensahe ng pagkakaisa at pagkilos noong January 13 na pinamunuan at unang pinanawagan ng kapatiran at ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo at sumama ang iba't ibang sektor ng ating lipunan upang ipanawagan ang solidarity and peace. At kaakibat doon ang ating pagtuligsa sa maruruming laro at maniobrahan sa politikang nagaganap sa ilalim po ng Administrasyong Marcos Romualdez. So, marapat lamang siguro na bago dumating itong Biyernes, ay pag-usapan natin ano-anong mga grupo, ano-ano ang mga political backgrounds nito, at ano-ano ang mga layunin, at ano ang mga common unity of purpose at mga common alliances na binuo nila upang magkaroon ng kunwari ay malakas na semblance ng alyansa at pagkakaisa laban sa kay former President Rodrigo Duterte at ganoon din po lalo na kay Vice President Sara Duterte. John Hernandez from Chicago. Ayon. Your Poti Kanilaw. Hello Ka Eric. Don't forget ang ating mga kaibigan sa 94th Infantry Battalion at 82nd Infantry Battalion na sina Vince at Tisoy na mga kasapi po ng Philippine Army Troops ng 3rd Infantry Division. Ayan. So start tayo ha. Pero bago ang lahat ng ating talakayang ito sa paglilinaw po ng iba't ibang political spectrum at ng iba't ibang mga linyada ng grupong gumagalaw at ano ang kanilang mga intensyon, bagamat mayroon na tayong pagkakaunawa doon na ito'y isang pangyanig, kunwari, at pangbuliglig na uri ng pagkilos para atakihin ang political camp ng mga Duterte. And alam natin kung sinong sa background o sa likod nito. Walang iba, si Marcos mismo at sila Martin Romualdez. Kasi mga kaalyado nila ito eh. Pero bago niyan, nais nating ipaabot ang ating pagkakaroon ng recognition o pagkilala sa naging desisyon ng City Prosecutor's Office ng Quezon City Prosecutor's Office sa pagkaka-dismiss o pagbabasura sa mga kasong gawa-gawa at pangaharas na isinampa ng Philippine National Police laban po kay Vice President Sara Duterte at ganoon din po sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Lopez at ang kanyang Chief ng Vice Presidential Security Group na si Colonel Lacheca. So lahat po ng kasong isinampa ng Philippine National Police, kagaya po ng direct assault, disobedience to authority, at may isa pang sinampa, 3 kaso, nakalimutan ko lang yung isa, alarming scandal, something, ay na-dismiss po ng City Prosecutor's Office dahil walang sapat na batayan upang ito ay iakyat pa sa korte at magkaroon ng pagkakaroon ng paglilitis. Dahil alam naman siguro nakikita ng piskalya ng Prosecutor's Office na ito ay mga gawa-gawang kaso lamang o reklamo na isinampa ng Philippine National Police. May kaugnayan po ito sa nangyaring konflikto na muntik pang hampalusin
ng isang tambaluslos na police official ang mukha ni Sara Duterte, ang ating pangalawang pangulo, nang pilit niyang ihahambalos ang rear door ng van or ambulance habang po pinipilit na kukunin ang chief of staff ng ating Vice Presidente na si Atty. Lopez noong madaling araw ng noong nakaraang December. So, nakikita po natin na instead na respetuhin o igalang ng mga pulis at ng gobyernong ito ni Marcos at nila Romualdez ang panunungkulan at ang mandato na ibinigay ng mamamayang Pilipino kay Vice President Sara Duterte, ay siya po ay pilit na inaharas, binabastos, iniipit ng kanyang mga tao, ipinapahiya, at pilit na pinapalabas na siya ay masama at gumagawa ng hindi tama at hindi mabuti para sa gobyerno, at parang hindi siya elected na pinakamataas o pangalawa sa pinakamataas na elected official ng ating gobyerno kung tratuhin po ng pamunuan nila Martin Romualdez sa House of Representatives at ng Philippine National Police si Vice President Sara Duterte. Mabuti na lang po at naging patas, objective at mayroong paninindigang tama ang City Prosecutor's Office ng Quezon City at naibasura po itong gawa-gawang kasong ang ibig at layunin lamang gawin ay iharas, takutin at ipitin ang pangalawang pangulo ng bansa dahil nga naging isa itong openly ay political opposition na laban sa gobyerno ni Marcos. Ayan. Tessie Robejes nag-like na po at nag-share, and good morning ka Eric, at si Evangeline Gatpayat at si Mea Vergo. Napakarami na ng mga isyu ng Pinklawan para ma-divert lang ang kahindik-hindik na pakikisapagsabwatan sa iskandalo sa budget for 2025. I agree. Joel Arellano, good morning. Di pa kasuhan ni VP Sara mga polis. We don't know yet, no? Parang pinag-iisipan din po nila yan upang maturuan din po ng leksyon yung mga pulis na nagpagamit sa maruming laro ng pamumulitika nila Martin Romualdez at ng mga alipores nito, at wala ka man lang makitang pagrespeto o paggalang din kay Marcos Jr. Tahimik lang siya palagi, no? Kung sa Ilonggo pa etip mali ba? Patay mali siya, dead ma. No? Samantalang kitang-kita na itinulak pa nga ni Vice President Sara Duterte itong kolokoy at tambaluslos na police officer na gustong magpapapel na ihahambalos niya sa mukha ni Vice President Sara Duterte ang likuran na pintuan ng ambulansya. No? Kolokoy talaga. At mabuti nga hindi siya inaristo ng mga personnel at mga tauhan sa Vice Presidential Security Group, no? Kawalang galang at sobrang iskandalusong pagpapakita ng kawalang respeto po sa katungkulan at mandato na ibinigay po sa ating pangalawang pangulo. Okay, mabuti po at ito ay na-dismiss na, mga kababayan. Okay, punta na tayo sa January 31. Romel Fernandez, good morning ka Eric. From San Fernando, California, no to NPA anymore. Correct. LD Valmoria, good morning. And Jean and Orlando Nicolas. Like and share na kami ka Eric. And Veron Teo. Keep on sending your messages and your shout out and your solidarity call out, at ang inyong mga mensahe, binabasa ko po yan isa-isa at pinapasalamatan ko po at binibigyan ng solidarity and thanksgiving prayer. Okay? So, congratulations sa pagtatanggol ni Vice President Sara Duterte at paninindigan na hindi po siya matitinag at hindi po siya titiklop sa ganitong kawalang respeto at highly politicized na uri ng mga galawan ng pagsasampa ng reklamo sa Piskalya o sa City Prosecutor's Office na ginawa ng Philippine National Police laban kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang mga staff at sa kanyang security team dyan sa may Quezon City Prosecutor's Office. Subalit ito ay naibasura na po nung nakaraang araw. Very good. Ayun. Ano po ang pagkilos na ito sa January 31? Anong mga grupo, ano ang layunin, at bakit sila kumikilos? Okay. May tatlong area ng pagkilos na nakita ko at nakuha ko. Una, itong grupo ng mapagkunwari subalit na booking at nabisto na Dilawan Pinklawan operator and publicity
and propaganda gimmick orchestrator nila na si Cielo Magno, no? Dilawan na dilawan pala ito talaga. At nakikipaglaro ng apoy din sa mga hilaw na komunista. Ang grupo nila ay nandyan sa EDSA Shrine. Ito yung nananawagan na konsyerto ng bayan daw. Malamang sila Noel Cabangon, sigurong mga patutugtugin nila ng mga awitin nila, yung mga remnants ng mga alipores ni former President Noynoy Aquino na ginagamit niya tuwing siya ay magkaroon ng mga pagtitipon-tipon. So ang pangalan ng ilang activity nila sa EDSA Shrine from 2 p.m. to 8 p.m. ay ang konsyerto ng bayan at kontra korupsyon daw at kontra sa mga war on drugs na ginawa ni Pangulong Duterte at para mapa-impeach at mapaalis sa kapangyarihan si Vice President Sara Duterte at para daw manindigan at magkaroon ng accountability si Marcos Jr. sa ganitong mga panawagan. Wow, Hanet! Ito po ang mga grupo sa EDSA Shrine na kasama dyan si Cielo Magno at grupo po ito ng mga hilaw na komunista. Ito ang mga tinatawag na mga rejectionist group. Explain natin mamaya pag ano ang ibig sabihin ng rejectionist group. Ito yung mga grupo ng bayan, grupo ng Sanlakas, grupo ng Buklurang Manggagawang Pilipino, grupo ng Partidong Manggagawa, at pati na po ang mga grupo ng simbahan na dilawan din po ang nasa likod na nagmamaniobra na mga pari at mga grupo karamihan sa sektor ng Romano-Katoliko na mga kaparian at ilang mga leaders ng ilang mga simbahan na nadudugtungan nito mga hilaw na komunista na mga dilawan din ang kanilang punot dulo ng ugat. Nasa EDSA Shrine po sila. Ipapaliwanag natin yan, ano ang kanilang pagkakaiba sa political persuasion, sa kanilang political history, at ano naman ang mga layunin nilang gustong gawin. Diyan po kasama si propagandist operatiba ng mga dilawan at liberal na mga grupong politika na konektado din po ito sa grupo ng mga liberal group doon sa Europa at sa Amerika. Itong si Cielo Magno, kasama niya ang mga hilaw na komunista at mapustura ng mga nagkukunwaring aktivista din. Grupo nila Hontiveros nandyan. Pangalawang grupo, ito yung kay Trillanes. Magdalo Group na ang kanilang panawagan papanagutin. Si Duterte, si Pangulong Rodrigo Duterte daw, at si Sara Duterte ay patalsikin sa kapangyarihan sa pamamagitan ng impeachment at dapat ipatupad na. Mga Magdalo Group and network nila nasa People Power Monument sila. Malapit naman ito sa Camp Aguinaldo. Ang EDSA Shrine, dito yan sa May Ortigas. Malapit naman yan sa isa sa naunang mall ng Robinsons, yung Robinsons Galleria sa Ortigas. Okay? Yung may malaki na rebulto o estatwa ng Virgin Mary. Yan po ang EDSA Shrine. Ang People Power Monument, yung may mga sculptor ng mga nagrarally na mga tao na nakalagay sa, I think it's a bronze, or hindi ko sigurado kung bronze yan o konkreto. Diyan naman ito malapit ang People Power Monument sa Camp Aguinaldo side.